Bagay. Katawa-tawa naman yun. Alam mo, eh, ika nga, inaapi mo na, huwag mo nang insultuhin pa. Kasi lalo lang magagalit yan. Huwag mo naman gawing tanga yung sabi mo, willing ako. Pagkatapos mo, ipa-arrest yung tatay. O, i-impeach mo pa. Tapos sabi, hindi, kasundo na lang tayo. Mahirap yan. Hindi tama. Yung kung may gagawin siya, tuloy nyo na. Huwag yung kunyari, friendly siya. Dapat kung may gusto siya, may binabalak siya, na para ibagsak yung kalaban niya, linawin niya at ituloy niya. Mas magtitiwala pang tao sa ganun. Iwan ko kung niloloko niya sarili niya. Kung titingnan niya kung paano siya nanalo, yung simula ng administrasyon niya, halos buong sambayanan, nagtitiwala sa kanya. Popular na popular siya. Kung gusto mong gumawa ng mga desisyon, at ganoon ang timpla ng pakiramdam ng sambayanan, napakabilis ng mga proyekto. Ang problema dyan siguro, hindi niya sinamantala yung panahon na yun eh. At saka, sa halip na magtuloy siya ng mga magandang proyekto, palagay ko nangangapanga siya eh. Anong proyekto ang gagawin niya para maging popular siya? Hindi tinitingnan anong proyekto ang gagawin para makabuti sa sambayanan. Wala yun eh. O ang pinag-aaralan lahat yung paano makanatili sa pwesto, paano maging manatiling popular, paano makapagnakaw ng hindi papansinin, mga ganyang bagay, hindi mangyayaring walang pagbabago. Kaya yung 3 taon niya, sayang na sayang yan. Dapat sinamantala niya, lalo na magsimula. Ang ganda-ganda ng pakiramdam ng sambayanan sa kanila. Well, siyempre sisikapin. No? Ako sa tingin ko, hindi makakabawi. Pero nakikita ko rin na, at saka ang mangyayari dyan, itong mga ginagawa niyang sarili niyang oposisyon. Pag nakahalata yan na talagang wala na siyang lakas, siyang kakagating unang-una dyan. Kaya ganun din. Kung ako siya, magbago na lang siya talaga. Yung totoong pagbabago. Aminin niya na nagkamali siya ng 3 years, gumawa siya ng isang programa na simple lang, hindi masyadong puro pangako. Sabihin sa taong bayan, sorry nagkamali ako ng 3 years. Ito, subukan natin gawin ito. Tulungan niya ako. Baka sakali pa mag-succeed yan eh. Pero yung makikipag-unite siya, gagamit siya ng mga fake na oposisyon para kunyari inaatake siya, may drama. Wala mangyayari dyan. Very risky yan. Kasi ang taong bayan, sabi ko nga sa nakita ko, medyo namumulat na talaga. Naghahanap talaga ng tama. At saka maganda para sa bayan. Kaya dapat iingatan yan. Huwag magkakamali na lolokohin yan. Kasi iba ang mangyayari. Indecisive, ganito kung ilarawan ng political analyst na si Professor Froilan Calilong ang mga naging hakbang ni Marcos Jr. bunsod ng kanyang pabago-bagong posisyon sa mga mahahalagang issue. Matapos kasi ang serya ng mga patutsada ay bigla na lamang naghayag si Marcos Jr. ng kagustuhang makipagbati sa pamilya Duterte. Ayaw nga raw niya ng kaaway at gulo. Ayon kay Calilong, hindi ito simpleng pahayag ng kapayapaan kundi isang taktika para isalba ang sarili mula sa lumalakas na puwersa ng mga Duterte, lalo na't kitang-kita ang pagbaba ng impluensya ng Pangulo matapos ang midterm election. Ang analogy ko rito parang medyo hindi tama, no, na kumbaga nag-job ka ng nag-job tapos nakita mo na lumalakas yung kalaban at babawian ka, bigla mong ibibigay yung kamay mo at makikipagbati ka. I don't think that paints a good picture, no. So at the same time, it gives the impression that he is portraying the image nga of a weak and indecisive leader dahil nga ito ay nangangahulugan na hindi niya kayang pangatawanan yung mga salita at yung mga hakbang na ginawa niya in the past. Dagdag pa ng propesor, malinaw na ang layunin ng pakikipag-ayos ni Marcos Jr. ay para bigyang katwiran ang mga susunod nitong kilos, lalo na kung tuluyang ibaon sa limot ang isyu ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Anya, kung ipagpapatuloy pa ang kaso laban sa bise, ay siguradong matatalo ito. Kaya mas pinili na lang ng Pangulo ang tinatawag na political survival move.
I think itong kanyang gesture na to, no, ng pakikipag-ayos sa mga Duterte, isang hakbang para ma-justify yung eventual, kung sakali man na magde-decide siya na wag nang pahintulutan na or ibaon na lang sa limot itong impeachment, ay